Hindi ko alam kung matatawa ako or malulungkot mga kadonatics over this news na kakapasok lang. Kung hindi nyo pa alam mga kadonatics, may nirelease ang China Daily na isang video, 1-minute video mga kadonatics, mocking the Filipinos as monkey. So sa video na yon ay talagang nakabarong pa yung monkey mga kadonatics, which is ipakita natin later on. Okay? At eto, umiiyak ngayon si Jay Tariela dahil sa video na yun mga kadonatics at iba pang mga politicians na pro-Philippines daw kuno, okay, ay nag-react talaga sila mga kadonatics. So, ewan ko kung matatawa ako or malulungkot na tinawag akong unggoy. Sino ba talagang nagpasimuno nito mga kadonatics? Si Jay Tariela, okay? Nung ginamit niya ang picture ni Xi Jinping bilang caricature mga kadonatics, napakapangit nga naman. Tapos ginamit pa niya sa kanyang presentation. Ngayon, nang nag-retaliate ang China, ganito ka umiiyak. That time, nung ginamit niya yung picture ni Xi Jinping mga kadonatics, ang mga pro-Philippines daw kuno na politicians, suportado nila mga kadonatics ang ginawa ni Tariela. Never nilang kinondima si Tariela. Ngayon, nung nag-retaliate na ang China, the same politicians mga kadonatics ay nag-react. Alright? Pero ano yung mga pinagsasabi nila? Bago natin panoorin yung video mga kadonatics, okay? Yung 1-minute video na yon, panoorin muna natin itong si Tariela. Okay? Ayan. Ano sabi niya? 30 seconds. Ayan. I would not allow the Chinese government to call me monkey, to call the Filipinos monkey. Kahit pa pro-China ka, kahit pa Chinador ka, kahit pa ang inclination mo is towards the People's Republic of China, ang pagbibihis ng unggoy ng bagong Tagalog at mayroong native hat na meron tayo at pagpapakita na yung unggoy magaling kumanta ng karaoke, obviously, ang pinag-uusapan dito is yung lahi natin bilang Pilipino. So, umiiyak ngayon si Tariela over that video mga kadonatics na siya din ang nagsimula sa pagmamak sa kanilang presidente. Ang pinagkakaiba lang mga kadonatics, tinira ni Tariela yung presidente nila, tayo generalize ng China. Obviously, sino ba namang masasayahan mga kadonatics na tawagin kang unggoy, di ba? Pero it's a golden rule mga kadonatics. Matthew 7:7 na do not do unto others what you wouldn't want to do unto you. Babasahin lang muna natin yung comments dito mga kadonatics posted by GMA Public Affairs, okay? Dapat dito yung comments is mix, may dilawan, loyalista at may mga DDS din. Pero to my surprise, ang karamihan sa mga nag-comment dito is ikaw lang sinasabihan wag mo kami idamay. Okay, wag daw magdamay, ikaw lang sinasabihan. Okay. Klarong-klaro, monkey naman talaga. Talaga ilong pa lang alam. Okay, kamukha naman talaga po, okay lang yan. Nakatuwa yung mga comments dito mga kadonatics. You don't want to be a monkey. You want to be a human. Ikaw pala sinabihan, tapos dadamay mo kami. Dapat kasi buhaya. Ay tama mga kadonatics, pag buhaya, siguro hindi magagalit ang mga buhaya na politicians. You're the only one who was told, and they're right too. You started it, so that's why it happened. Lahat ng comment dito mga kadonatics is against kay Tariela. Tila ba suportado ang video ng China? How? Oh no! At eto, sino-sino pang nag-react? I-scroll lang natin sa taas. Ayan, si Dilima. Nag-react din mga kadonatics. Anong sabi ni Dilima dito? Kaya pala, tingnan mo namang mga mukha ng mga nag-react. Oh. They can spread propaganda, create AI-generated videos, disseminate lies, and invent imaginary lines all they want, but they cannot erase the fact that the WPS is ours under our Constitution and international law. Sa ginagawa nilang panggigipit, pagbabanta at mga kasinungalingan, sila ang mas nagiging kahihiyan at katawa-tawa sa mata ng mundo.
Well, okay, kayo na lang bahala magusga mga kadonatics sa sinabi ni Dilimao. Alright? Sino pa? Si SP mga kadonatics. Anong sabi niya? Freedom of expression, even in political disputes, is not a license to dehumanize people. Racism has no space in any society that values truth and civility. Nung ginamit ni Jay Tariela ang picture ni Xi Jinping bilang caricature, nag-react ka ba? Ha? Gatsal yan? Well, double standard. Okay, sino pa? Tingnan mo naman ang mga nag-react mga kadonatics. Kaya pala nag-react sila. Ang tunay na pamumuno sa daigdig, daigdig, ay nakatabay sa dignidad, paggalang sa kapwa, at pananagutan, hindi sa pagkakalat ng mga racist stereotype na ipinapalabas bilang impormasyon o komentaryo. Kung nais ng China na seryosuhin bilang isang responsable at mapagkatiwala ang pandaigdigang kapangyarihan, dapat magsimula ito sa pagtiyak na ang sarili nitong state media ay kumikilos ng may respeto at pananagutan at hindi kabaligtaran. Okay. Ay dapat nag-i-English kayo kasi China yung pinatamaan nyo. Bakit ba biglang nagtagalog kayo? Anong gusto nyo iparating? Alam na natin mga kadonatics kung sino yung mga nag-respond sa video na ginawa ng China. Ay grabe naman talaga tong GMA mga kadonatics. Ganito pa talaga pag-post. Ayan ang okay mga kadonatics, panoorin natin yung video. 1 minute lang. On the open sea, someone had put together the world's most wobbly Japan, ha? karaoke. Tingnan nyo, Japan at Go USA. on! Start singing! We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks. Grabe din naman tong China. Sobra naman mga kadonatics. Let's go. Wrong song! Stupid Wrong monkey! song. We gave you the other lyrics! Here it is. China Oh, Sea for Arbitration. goodness sake! Wait! This wasn't in the script! Ayan, kinanyon eh. More litter that too. Let's all do our part to keep the ocean clean. Ayun pala. Clean lang pala. Gusto nila ng clean ocean mga kadonatics. Hindi ako marunong mag-react nito mga kadonatics. Baka ma-judge tayo. Well, anyway, patutsada din si Jay Tariela kay Senator Robin Padilla. Ano daw yung magiging reaction ni Robin Padilla ngayon na ang China ay naglabas ng video na ganito. Noon, kung natatandaan yung mga kadonatics, si Senator Robin Padilla at si Jay Tariela ay may dispute din mga kadonatics. Sinabihan kasi ni Senator Robin Padilla itong si Jay Tariela na huwag iyak ng iyak. Huwag mong idaan sa picture-picture, caricature na yan. Kung binomba kayo ng tubig, bombahin nyo din. Tapos reaction ni Tariela that time mga kadonatics, sabi niya, hindi natin idaan sa marahas na paraan. Binomba ka na tapos hindi idaan sa marahas na paraan. Ano, mocking? Ay nako, I agree. Mga kadonatics, na bombahin nyo din. Di ba? Ano, ngayon? Nga ka, iyak ka tuloy. Ha? Kasi natamaan ka sa video ng China. Well, anyway, eto. Angel Locsin at Atty. Topacio. Grabe ang mga pinagsasabi ni Atty. Topacio dito mga kadonatics. Di ba sa basta? Panoorin natin. Umanat itong si Angel Locsin na tiya pala ni Nery Colmenares. Akala ko nung una pamangkin. Pero tiya pala. Matanda siya sa dugo, mas bata siya sa edad. Yon. May mga ganun eh. Opo. Yun. Ngayon, sabi niya kasi, binatikos niya si Robin Padilla. Sabi niya parang, ano nangyari sa'yo? Di ba dati namundo ka pa para ipaglaban ng bayan? Pagkatapos, ngayon, nung nire-red tag daw si Angel,
tahimik daw si Robin at parang nagpagtsikahan pa sa mga nagre-red tag. Pagkatapos, bakit daw pinagtatanggol ni Robin si Pastor Kibuloy? Muslim siya. Ano naman kinalaman noon? Di ba? Sariling desisyon niya yun. Parang nanunumbat pa Opo. na kasi hindi nga sang-ayon si Robin sa paniniwala ni Angel Locsin, also known as Angelica Colmenares. Yan ang totoong pangalan yan eh. Totoong pa. Angelica Colmenares ay parang walang kwentang tao si Robin Padilla. Kaya pala yung kapatid niya si Ella Colmenares, mga kadunatics, na isang aktivista, at yung mga kasamahan niya, mga kadunatics, namatay sa bukid, may dalang armas. Kaya nired tag talaga sila. Tapos ngayon, nag-iiyakan ang, ewan ko. Bukas na liham ito. Kaya sumagot ako. Ito ang sabi ko, mga kasama. Maikli lang naman ito. Opo. Sabi ko, Dear Angel Locsin, or should I say, Miss Angelica Colmenares, niece of Neri. Hindi pala niece, aunt pala aunt. I stand erected. Corrected. Corrected. Mali. Sabi ko, ito, ang aking isinulat. Pabayaan mo na si Idol Robin. Yun ang paninindigan niya. Ikaw ba ay pinakikialaman kanya sa mga pinaniniwalaan mo? Isinumbat mo pang magkasama kayo dati. Kaya nga dapat nagalangin mo siya dahil may pinagsamahan kayo. Yun. Bakit ba kayo kasing mga dilaw, pinklawan, o kung ano man ang kulay mo, ay may problema kayon lagi sa mga ibang opinyon? Na para bagang kapag hindi sang-ayon sa inyo ay wala ng kwenta. Iyang pagiging sanctimonious ninyo ang dahilan kung bakit kayo kinamumuhian ng majority ng ating mga kababayan. Ipinamukha mo pa na dating namundok siya upang ipaglaban ang bayan, ngunit tila nag-ibaba ang pananaw niya. Ganun po talaga. People change. Parang tayo, tumaba na pareho. Pero at least ikaw, maganda ka pa rin. Di ba? Yan. Pinuli ko naman siya, no? Si Darna ka pa rin. At ano namang kinalaman ng pagiging Muslim niya sa pagtatanggol niya kay Pastor Kibuloy? Kung sa tingin niya ay biktima ito ng injustice. Wala ba sa Quran na dapat ipagtanggol ang naapi? In poor taste po ang pagdawit nyo sa kanyang pananampalataya. Dapat laging in good taste po kayo. Parang Arce Dairy Ice Cream, lalo na yung mantekado flavor. Kayo nga palagi kayong pinagtatanggol ni Canary. Although hanggang salita lang yon. Ang hilig manghamon noon sa akin sa Department of Justice. Sa labas daw kami. Pero noong nag-call ako, biglang nawala. Naligaw ng pinto. Ibinoto si Bino ng mga taong bayan sapagkat tunay na tao siya. Yan ang Robin na kilala at hinangaan namin. Hindi plastic. Tulad ng iba sa inyo na ang ekspresyon ng pagmamahal kuno sa bayan ay ang pagbibigay ng dole-outs tuwing birthday. Tinatratong parang busabo sa mga tao na napipilitang mag-agawan sa kakaunting ayuda ninyo. Hilig pang i-flex sa SOCMED yung pagtulong. Tapos nung tumulong si Angel Locsin, mga kadunatics, na wala talagang, unorganized talaga na pagtulong. Ngayon, may namatay, mga kadunatics, sa ginawa niya na grabe. Yung tao kasi parang nag-stampede, mga kadunatics, may namatay. Wala siyang sinabi, mga kadunatics. Ewan ko kung may tinulong ba siya sa pamilya ng namatayan. Grabe, nag-create lang siya ng chaos that time, mga kadunatics. At during pandemic yun, mga kadunatics. Pinalabas yung mga tao. Pastilan. Ew. Ayun, may namatay tuloy. Diba? Nakakalungkot. Opo. Maaring mahal mo ang bayang Pilipinas. Si Robin sigurado ako sa pagiging makabayan niya. Ngunit huwag mong ipagpilitan na kumilos siya ng gaya sa gusto mo. Yon. Huwag tayong maging parang mga pariseyo na sa tingin nila ay sila lamang ang may angking kabanalan at ang mga hindi sang-ayon sa kanila ay dapat itakwil. Tama ka. Ang utang na loob ng mamamayang Pilipino ay sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hindi sa iyo
o sa iyong grupo o sa paniniwala ninyong nais ninyong sapilitang sundin ng lahat. Tama na ate, gising na. Ngunit tingin ko, para sa iyo at mga tulad mo, hindi na magbabago ang kaulaluan nyo. Huli na ang lahat. Okay. Grabe naman yun, parang liham naman. Diba? Apaka-ipokrito eh. Grabe itong mga taong to, sila lang ang tama. Anyway, uminit yung usapin tungkol sa investigasyon daw doon sa Asian Games noong 2019. Yes. At di ba sinabi ko kahapon, tatawa-tawa ako. Opo. Sabi ko, imbestigahan nyo yan. Ang isa sa mga nasangkot dyan, si Vince Dizon Oo nga. na itinamanda ng Citizens Crime Watch noong 2019. Nandiyan Tagal na ba na sa pala. ating linya ng komunikasyon ang Tagal na Pangulo pala ng nun, Citizens Crime Watch? Ayan. Wala pa. Okay. Oo. Anyway, habang hinihintay po natin si CCW President, National President, Jigs Magpantay, ay pasalamatan natin. Noon. Tayo parehas dito. Opo, Si Direktor Matibag. Opo, yan. At natibag siya. Oo. Ayan. Diba sabi natin nung isang Natapos araw, eh. Opo. ano ba naman diyang si Matibag? Inuuna pa yung pagpasyal-pasyal Opo. sa Bangkok. Baka gustong bumili ng Bangkok. Sa Bangkok. Pero nagbago. Oo, nagbago! Yun. Nagbago ang nga eh. Hindi siya maganda. nagbabago ha. Oo. Yung kanyang plano nagbago. Yun. Kasi nung una, kanyang gina-justify Opo. na ito daw ay importanteng anti-scam summit na may mga ibang kinatawan ng iba't ibang mga law enforcement agencies mula sa buong mundo. Opo. At parang nanghihinayang pa siya na hindi pumunta kasi makakatsikahan daw niya. Parang side talk. Okay. Yung direktor ng FBI, Federal Bureau of Investigation, si Kash Patel. Di ba Kash marami ng Patel. cash si Matibag? Di ba nandun sa video? Cash. Nagkumain sila sa restaurant, tinanong Ayun. nila kung magkano yung bill. Sabi sa Oo. kanila, 100,000 something. Oo. Di ba? Nagyabang siya, sabi niya, uy, ang liit pala, ito, 1 milyon. Di ba? Naglabas ng 1 milyon, di ba? Oh. Tama. Di ba? Yun lang. Oh. Yun lang. Marami ng cash. Gusto pang kausapin si Kash Patel. Cash Patel. Ano ba naman yan? No, anyway, natauhan. Ayun. Tinatablan din pala. Oo. Hindi, nag-isip lang yun, sir. Ayaw nang pumunta. Meron pala siya noon. Oo. Nag-isip. Nag-isip kasi sabi niya, Nag-isip. ayan. At sabi niya, hindi na daw siya pupunta. Yun. Oo. That's it. At magpapadala na lamang siya ng kinatawan mula sa NBI. Good At idea. tamang desisyon yan. Opo, good idea. Alam niyo kung bakit? Hindi naman sa pag-ano. Opo. Alam niyo, yung NBI talaga, magagaling ang mga tao dyan. Yung mga karir, ha? Noon. Tagal na dyan. Noon. Hindi, kahit ngayon. Oo. Marami akong kilala dyan. Yung isa nga, estudyante ko pa eh. Ayan. Maraming magagaling dyan na alam ang ginagawa nila. Opo. Si Matibag, hindi naman karir yan eh. Hinugot lang yan. Kung saang ewan eh. Pero O, lawyer diba? siya, O. di ba? Hindi naman marunong sa law enforcement yan, sa investigasyon, sa intelligence. Hindi naman karir Walang yan eh. training. Walang training. O, di ba, politiko yan, kung tutuusin mo. Sabi Opo. nga ni kaibigan nating Egay Arice, Oo. political operator yan eh, o, di ba? O, bigyan mong ilalagay dyan. Anong alam niyan doon sa pag-uusapan? Dekada ang kailangang training para makapag-discuss ka ng maayos doon. Ayun. Anong i-discuss niya ron? Isasampi na si Mike Defensor, o, di ba? Yun ang masakit. Oh. Yun ang gagawin niyo roon, di ba? Kakain sa restaurant na may dalang 1 milyong piso. Oh, yung grabe. ba? Oh, magmura sa telepono. O, di ba yung dinedeath threat niya, kumalat galit na galit yun siya. eh. Ay, yung happy. video. 1,000 Hi, live thank you, viewers sa guys. DCR Yeah. YouTube. Salamat po. Thank you for watching. Yan. Hindi rin siya makikipag-usap ng maayos dun eh. Ayun. Maigi na yung isang tao na matagal nang pinag-aaralan niyang anti-scam. Oo, yung anti-fraud. Opo. Dito sa Pilipinas na mga multinational crimes. Kailan lang naman siya sa NBI eh. At lahat ng oras doon ay ginagamit niya para iharas
ang mga kalaban ng pamahalaan. Anong isasabihin niya roon? Ganito po, Mr. Kash Patel, kung paano mangharas ng mga kalaban. Nako. Out of tune yan, attorney. Oo nga eh. Oh. So, ibig sabihin mga kadonatics, ha? Ibig sabihin talaga na yung unang statement niya na napaka-importante daw talaga na kailangan niyang pumunta doon, pagsisinungaling yun mga kadonatics. Ganyan kasinungaling talaga itong si Matibag. Pwede lang pala, ha? Pwede lang. At sinabi niya sa bagong interview mga kadonatics na natatakot siya kay Pia Cayetano. Ay nako, star witness daw nila eh. Haligi Kaya naman. tayo. Okay. So, ayan na. Magpapadala na lamang ng kinatawan. That's good. Sorry, Mr. Matibag, hindi natuloy yung iyong pasyal sa Thailand. Alam mo, may naalala akong kwento dyan eh. Alin po? Yung isang kaibigan ko, isang beses tumatakbo siya, tuwan-tuwa siya. Aha. Sabi niya, oh no, it's a boy! Ay! It's a boy! Akala ko nanganak yung asawa. Oo. Umiyak pa siya eh. Sabi ko, it's a boy! Oh, bakit? Hindi na ako babalik sa Thailand. Teka, ganon. Ano ba yun? Ba't Narinig ko yun yan eh. Hindi niya alam. Attorney, Di ba maraming ladyboy doon? It's a boy ka. Ayun! Anyway, yeah. Kala niya babae yung natira niya eh. It's a boy pala. Anyway, comment down below mga kadonatics at babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you. Ingat kayo palagi. Have a happy weekend everyone. Bye-bye.